Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito. Tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para sa araw po ng Huwebes. Ang petsa ay March 7, 2024. At hahanguin po natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 11, mga talatang 14 hanggang 23. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilala sa mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat. Mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong reflection or pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga sinabi ni Jesus sa harapan ng mga taong hindi siya tinatanggap, pinaniniwalaan, kasama ng mga taong sumasampalataya at kumikilala sa kanya sapagkat ang kanyang ginagawa nakagilagilalas na pagpapalayas ng mga demonyo hindi nila akalain o hindi nila matanggap at pinagbibintangan pa nga na ang kanyang kapangyarihan ay galing kay Beelzebul. Kaya nga ang Panginoong Yesus ay nagbigay ng isang patalinghaga na kapag ang isang sambahayan ay nagkaaway-away, magkakawatak-watak at hindi mananatili ang sambahayang iyon. Kasama na rin ang isang kaharian. Kapag hindi nagkakasundo-sundo ang mga taong nasa isang kaharian, mawawasak. Diba? Maggugupo sila, madadaig sila ng kalaban. Hindi na siguro matiis ni Jesus ang panunuya sa puso ng mga nakapalibot sa kanya. Totoo yun eh. Si Jesus din hindi rin nakatiis. Nakakainis naman talaga eh. Gumagawa ka na ng mabuti, tutuyain ka pa, aasarin ka pa, pagbibintangan ka pa. Eh hindi lang naman ito nung panahon ni Jesus. Hanggang ngayon, maraming ang mangangaral at tagapagturo ng salita ng Diyos eh. Pagkatapos magturo, nanunuya, diba? Nanlilibak, nang mamata, diba? Nang babaliwala. So hindi ito noon lang nangyari, pati ngayon nangyayari. O hindi lang ito nangyayari ngayon, kundi noong panahon pa ng ating Panginoon. Hindi na siguro matiis ni Jesus ang panunuya sa puso ng mga nakapalibot sa Kanya. Kaya nga ipinaliwanag niya sa kanila gamit ang lohika ng kanyang sariling pag-uusap. Tila baga hinahamon ni Jesus na mag-isip ang kanyang mga kinausap. Hindi maayos ang kanilang isipan, no, di ba? Medyo magulo yung kanilang isipan. Hindi na nga sila maniwala. Gumagawa pa sila ng paraan para lituhin yung mga taong naniniwala at sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus. Hindi maayos ang kanilang isipan. Kalat-kalat ika nga ng iba. Inaanyayahan tayo ni Jesus, pumanig tayo sa Kanya. Sa madaling sabi, piliin natin si Jesus sa bawat nating iniisip, ginagawa at sinasabi. Si Jesus lamang, sapat na, wala nang iba. Kaya nga, kapag tayo ay na kay Jesus, ang ating isipan, ang ating mga gawa, ang ating mga paglilingkod, ang ating mga pagpaplano, hindi kalat-kalat. Diba? Kasama tayong nag-iipon ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, kung hindi natin siya kaisa, tayo ay tagapagkalat. Ngunit kung kaisa natin ang ating Panginoon, tayo ay kabilang sa mga naglilikom at nag-iipon. Kaya dapat pumanig tayo sa ating Panginoong Yesus. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.